Naingon po ni Martin Luther, kailatan Martin Luther, pinakaunang reformist na nagkuhan nga protestante, nakaunang nisipak gikan sa Katoliko, isip po sa kapare. Ingon pa siya, when I look at myself, I don't see how I can be saved. Kung tanawon ta niya yung kaugalingon, dili na ko makita kung unsahon gid ko pagluwas. Unsahon ka ako pagkaluwas. Ni tanaw siya yung kaugalingon. Pero yun siya, but when I look at Christ, I don't see how I can be lost. Pero kung mutanaw ko kang Kristo, dili na ko makita. Di na ko makita ng mawa ako. Kung mutanaw siya siyang kaugalingon, imposible maluwas. Pero mutanaw sa kan Jesus, imposible mawa ako. Kuha na to. Nindot siya nga kuhan message nga itong pressure. Ang uban po, tingin pa ako, kanina magud katako sa grasya sa Ginoo ba? Usahay, kung may isgot magutag grasya, alang sa uban, ang ilang madungog, dili grasya. License to sin, apoy din ang pakasala. Diba? Mag-isgot rin kayo tag grasya, ang ilang madungog, puro ginasala. Muna nga, sayop siguro lang dungog. Wala sayop sa mensahe, sayop ang ilang nadungog. Muna untan na, mabli ilang salabutan, ilang dalunggan. Nga atong gisgutan, grasya dili, magpakasala. Mali kayo. Karong buntaga, gusto nang i-share ang topic kaningan pa. Sa John 12:32, when I am lifted up from earth, I will draw all people to myself. Ingon pa, sa ding ibayaw daw siya, iyang kabigon tanang katawhan diri, siyang kaugalingon. So, karon mo na, gusto na to tunan, kaya kung ato manggong kuanon, sabton, kung sa diyang ibayaw na daw si Jesus sa langit, ibayaw sa gikan sa yuta, iyahang kabigon tanan katawhan manggugingon padung siyang kaugalingon sa tanan katawhan. So sa ato pa tanan gyud katawhan walay pili. Di ba? Usahay mahimo siyang pundasyon ba sa kanang ingon pa mga universalist or kuan nga consider na tanan tao luwas. Basta ibayaw na si Jesus tanan tao na day luwas. So atong tun-an siya ngano unsay ibot pasabot. No kana siya nga verse sa John 12:32, ato ikuan ba ang iyang istorya na before pa ni siya sa Passover, ngato siya sa Bethany, ngato kang Lazarus. Na dito nag-serve og pagkaon si Maria, si Marta. Nya naapod si Lazarus, si kailatan Lazarus, kato bitong gibanaw sa Ginoo gikan sa lubnganan. Nga tulo ka adlaw na nanimaho na iya pang gipabuhi. Nya mao to nga si Maria nagkuha siya pinakamahalon nga perfume, ointment. Iyang gi-anoint sa tiil ni Jesus. Gipahiran niya siyang buhok. Nanimaho, nangalisbo ang tibuok balay. Mahalon kay ito nga perfume. Ano ba? Ito nga si Judas, nga Iscariote, yun siya nga unong usikan raman niya ng ganang ina na mahalon kay iya pa nang gibaligya ug ang halin ihatag sa mga pobre akunuhay ana ba kay treasurer man ni si Judas o taningon si Jesus nga pasagdi siya kay iya nang giingon pa niya leave her alone so that she may keep it for the day of my burial. For the poor you always have with you, but you do not always have me. Ingon si Jesus. Ang pobre, kanunay man yun nakuyog. Ako talagsara. Dili mo perminti ko nyo, perminti kuyog. Kani nga panahon, si Jesus buhi pa kanang naglakaw pa siya uban sa mga disipulo. Moto, when the large crowd of the Jews learned that Jesus was there, they came not only on the account of him, but also to see Lazarus. Ina niya, sa diyan nakabalo ang mga katawhan pa mga Hudiyo, uy, na si Jesus dito sa Bethany, adto sila. Nya dili lang kay ingon nga ni adto sila tungod kang Jesus, nya adto pud sila kay gusto mo tan-aw kang Lazarus. Naintriga sila ba kay nabaniog man ni si Lazarus nga patay na buhi. Na ba imposible kayo. Moto nga ang mga kaparian gyapon mga Parisiyo. Nagplano pod nga patyon nila si Lazarus. Patyon na si Jesus, patyon nila mo na ilang mga plano. Kay ingon pa ang mga Hudiyo daghan na nituo sa kanang ingon pa sa nahitabo sa kang Lazarus mas nituo na pud sila kang Jesus. Inana ba murag naay silos ilang kuan bitaw nga na atong kuan reliyon ani mga tao to ana namalhin nagkuan kundok. Moto nga ingon pa si Jesus sunod adlaw dili man gud nila mahimo na kay daghan man gud mga tao, so klaro kayo ang ilang mga plano.
Moto pagkasunod adlaw si Jesus ingon pa niadto sa Jerusalem. Ang gihubat sa mga tao, nagkuha sila katong mga palmera ba. Niingon din sila nga, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. So si Jesus ang iyang gisakyan is katong asnok donkey. Kaya nakasulat man po na siya. Tanan nga nang hitabo sa kinabuhi ni Jesus, iyang gipanghimo, puro na naka-scripted na siya. Nakasulat na sa, ingon pa sa scriptures. His disciples did not understand these things at first. Wa sila kasabot ani nga primero unsa man nga mga panghitabo ang pag-meet kang Jesus, pag welcome kang Jesus ana pagsuod niya sa Jerusalem. Pero ingon pa, but when Jesus was glorified, they remembered that these things had been written about him and had been done to him. So moto sa dihang si Jesus na di ay kanang ingon pa gihimaya na nasabtan ra gyud ni sa kwan. So sa dihang napa si Jesus diri sa yuta naglakaw uban ng mga disipulo, di pa sila kasabot sa sitwasyon, magalibog na atanan ang kwan. Pero ingon pa ang giingon sa scriptures, sa dihang si Jesus mag-glorified na masabtan nilang tanan kaning day tanan butang naka-point day tanan kan Jesus. So moto, the reason why the crowd went to meet him was that they heard he had done this sign katong nahitabo ang Lazarus. Mao gyud naka-intriga sa mga tao ba nganong gusto sila makimutan-aw na kan Jesus. Naman po si Lazarus, gusto nila makita la katong ning tao nga gibanhaw, gusto ko tinuod ba gito nga nabanhaw gyud, matong gusto nila makita tong tao nga nabanhaw kay usa siya ka sinyalis para kanila. Ug moto naingon na ang maparsiyo nag-istoryahan na sa wa nakita ninyo wa gitay madaw-daw ani tanawa ang tibuok kuha na gyud makatawhan no nagsunod na sa iyaha, nagsunod-sunod na mo lahi ang kuan. So mo gini ang grasya may igsoon kasilagan, kasilusan sa mga relihiyoso kay mo lagi ningon mamalihin na gyud relihiyon ning mga tao inana ba naa ang insecurity. So ano lang, mamadal sila og kuan sana panginabuhi. And Jesus answered them, the hour has come for the Son of Man be glorified. Niabot na ang takna nga ang anak sa tao himayaon na. Niya truly sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, ingon sa si Jesus. Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. Kaning kuan ba kang usa ka lugas tipasi, kung dili ni siya mamatay, nagpabilin ra gina siya nga tipasi, isa ra gina siya kabuok. Na kanang bunga sa humay, anak ko, lugas sa humay. Ang usa ka lugas tipasi, pag dili na siya mamatay, magpabilin ra ng usa ka lugas, di na siya modaghan. Singon ni Jesus. But if it dies, kay kung mamatay na siya, it bears much fruit. Mamunga ni siya daghan kuan. Mo na siya nahitabo. Kana bitong usa ka lugas, tipasi. Pagka ibutang nimo na sa yuta, imo itanom, mamatay na siya. Pagka patay niya na, mahitabo mo sa lingsing siya, mabuak. Og na imo sa lingsing, mahimo nang moturok na inon siya og mamunga. Mas mudagan siya. Kaysa tipasi imong tipigan, di gina mudaghan. Isa ra gina kung pila ka buk tipasi, mao ra gina siya. Di ba? Kung itanom nimo, mudaghan siya, mamunga siya. Panyayin siya, whoever loves his life lose it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me. Where I am, there will my servants also. If anyone serves me, the Father will honor him. So muna yung gisulti ni Jesus. Kinamang gutong kanang mga hintil po ba nangutan na sila gusto sa nila paghimo nga para makaambit sila sa kang Jesus. Niduol sila, hangyo sila ba kanto kang Andrew, kang Philip, nihangyo sila nga gusto mo yung sunod kang Jesus. Moto ningon si Jesus nga the hour of has come for the Son of Man to be glorified. Kinahanglan jud si Jesus mamatay kay para bisan kaning mga hintil makaambit kay kung magpabilin siya nga kuning siya whoever loses
whoever loves his life loses it. Mo nang si Jesus bisan siya buhi siya, wa niya ingon siya nawili nining kalibutan na kay gusto niya i-give up iyang kinabuhi para sa tanan, para daghan makaambit, daghan makasunod. Mao na din to ang iyang gikuan, John 12:27 so good. Ingon siya, now is my soul troubled. Mo nang iyang kalag mo nagkuan na kay thrilling na biyaning kanang hapit na kapat yun no. Pero nang bitayuno na gud nga tao nang murag kuan na siya yung tawa na patay na ko ugma kana bitong tao nga taningan na mina wala ugma na akong schedule na. And what shall I say? Unsa may ako iingon ni Jesus, Father, save me from this hour, luwas ako amahan karon nga mga takna, but for this purpose I have come to this hour. Tungod ani nga katuyuan niabot ko ani nga takna ingon si Jesus. Father, glorify your name. Ibayaw ang imong pangalan. Og moto, then a voice came from heaven, og tingog gikan sa langit. I have glorified it and I will glorify it again. Ingon to ang tingog gikan sa langit, tingog to samahan. And the crowd that stood there and heard it said it was thunder. Dili nila, wa sila kasabot sa ton. Wala itong dalugdog, pero tingog na to samahan nga ingon nga ako nang gihimaya, og ako pag yung paghimayaon utro ang iyang pangalan. Ingon pa niya. Others said, an angel has spoken him. Jesus answered, the voice has come for your sake, not mine. Katong tingog ni abot para tungod og alang ninyo, dili para nako. Sao pa man ako na nga permente man ako kay istorya nga amahan. Diba? Permente man ako uban, di para na sa inyo. Now is the judgment of this world. Karon ang takna aron paghukom sa kalibutan. Now will the ruler of this world be cast out? Ang kinsa nagdumala nining kalibutan na isalikway na. And I, ingon si Jesus, og ako, when I am lifted up from earth, I will draw all people to myself. Sa dihang ibayaw ko diri kalibutan na akong pagkabigon ang mga katawhan nga ni sa akong kaugalingon niya. He said this to show by what kind of death he was going to die. Iyan ang gisulti kay iyang ipakita, ipaibalo sa ila nga unsang klase nga kamatayon ang iyang aguman. Kamatayon, nagisgot siya sa iyang kamatayon na to. So the crowd answered him. Moto ang mga katawhan ingon sa iya ha. Nadungog na mo sa pamalaod. We have heard from the law that Christ remains forever. Mamaingon sa balaod nga ang Kristo, si Kristo manluluwas, ang Misaya, magpabilin man hangtod sa hangtod. Pero ngano makaingon man ka ang anak sa tao, kinahanglan ibayaw. Sabot sila nga ibayaw, lansang gina sa krus. Kinsa man din nga anak sa tao, dengan mga tao. Si Jesus said to them, the light is among you for a little while longer. Ang kahayag, naguban ka ninyo sa makadiyot na lang. Paglakaw ka mo, samtang napang kahayag, kay mga panahon nga, kaysa maapsan mo sa kangit-ngit. The one who walks in the darkness does not know where he's going. Ang tao nagalakaw sa kangit-ngit, huwag yun ang masayad, asa siya paingon. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. When Jesus said these things, he departed and hid himself from them. Moto niyang gingon na paglakaw samtang naapang kahayag, tuhuy ang kahayag. Si Jesus ang kahayag, masabot tuhuy ko ninyo, ingon si Jesus, aron mahimo mong anak sa kahayag. Moto ingon ni Jesus. So, pag-ingon niya nga, when I am lifted up from earth, sa diyang ibayaw ko gikan sa kalibutan, ibayaw na akong pagkabigon. Kung sa nga klase nga pagbayaw, nagiskot man siya kamatayon, na may pagbayaw nga gikan po sa cross, gibayaw siya gikan sa cross, pwede po siya lifted up sa yuta, ipabangon mo itong cross na makita sa mga tao. Pwede po nga lifted up gikan sa lungganan, nga nabanhaw man si Jesus, or pwede po siya lifted up, katong padung na siya langit. Di ba? So asa nga portion ka ato, ang nag-ingon ba nga kanang kung ibayaw siya, iyang kabigon tanan. Sama sa naitabo nga to sa kamingawan, panahon sa nila Moses, nga mga tao nga nagrebelde kang Moses, gipampaak og bitin. Gipampaak sila og bitin. Moto ang si Moses sa may tambalan gisugo siya sa Ginoo paghimo og tumbaga nga bitin katubang kanang tumbaga kanang brass or copper kanang bronze nga bitin himo niya gibutang sa kanang pa-stick niya moto nga gibayaw ni Moses ingon pa niya sa Numbers
21:9. So Moses made a bronze serpent and set it on a pole. And if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. Inani day katong mga tao na paakan sa bitin, katong mga badlungon kay mga Hudiyo, gatos kami ngayon. Sa di napaakan sila bitin, ang tambal para dili sila mamatay, mutanaw lang sila dito sa katong gibayaw ni Moses nga tumbaga nga bitin. Dito sila mututok, bisag napaakan sila, dili sila mamatay. John 3:14-15 ingon, and Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. So naade gihapon nakasulat gihapon. Point ginitan kang Christ na kanang scripted na gid siya ba. Sama sa ambitin nga tumbagang bitin gibayaw ngadtos kamingawan, mauusab ang pagahimuon sa anak sa tao si Jesus. That whoever believes in him may have eternal life. Nga si bisan kinsa nga moto sa iya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Inaning naitabo no sa dito sa kamingawan katong gipaak sa bitin aron mabuhi sila. Ano ba nangamatay ito ba? Kay diya kanang gahi gid kayo din. Kung saon man namo na si pulusan na tambal ba din ng panahon ra. Tambal ba din ng kuan. Di ba? Ato na ibala ng tambal tumaron or ipahin. Kung asa na paakan dito ipahin. Pero kani nga tambal tanahon ra. Nakuha na to, tanawon lang, tutuki lang. So, aron mabuhi. Aron sila nga napakan, mabuhi gyapon sila. So, same ana nga pamagi si Jesus, gibayaw nga to sa kuan, sa cross. Mo tanaw ta sa iya ha, ingon pa mo to, whoever believes in him may have eternal makabaton o kinabuhing walay katapusan. So, John 8:28 ingon pa, so Jesus said to them, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He. Oh, and that I do nothing on my own authority but speak just as the Father taught me. Ina niya, kaingon manggod sila, ngayon nakasulat sa pamalaod nga ang Kristo magpabilin siya hangtod sa hangtod. Nya kinsa man puning anak sa tao nga giingon? Mo to ilang question. Pero ang ingon pa ni Jesus, when you have lifted up the Son of Man, you will know that I am He. Sa dihang ibayaw na ninyo ang anak sa tao, makaila na gid mo nga siya gid ay mao siya. Ano ba? Sabota siya mao siya. Maingon niya. So, ina niya, saon sa paagi nakabig ni Jesus ita mga tao. Tanan magugingon tanan tao. Ingon pa Romans 5:18. Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. So inaniya, anay tabo, isa ka tao nakasala si Adan, sala tanan, touch move, kung sapat pa na, tandog na, na siya. So damay-damay na tanan. Wa pa kay gihimo nga sala, pag anak sa imo magkasasala na ka, wa pag ka na kriminal, makasasala na ka. Pero ingon ni Jesus, pero sa usa ka matarong nga gihimo nga naghatod ngadtos kanang ingon pa justification mapaway sa og naghatag og kinabuhi sa tao, isa ra pod ka act of righteousness, isa ra ka pod ka act nga pagkamatarong, ang tanan pod nakabaton og pagkamatarong. Daghan pod ang nakabaton og pagkamatarong. Life for all men, para sa mga katawhan. Dili daingon dito, dili daingon nga sa tanan nga, para sa tanan. So, available siya para sa tanan. Dili tag for, dili nang for nga for, di po na siya for o pobre. Sa maning English, kay daghan may kapareho. May tag for gani para, pasabot ana, available na siya. So, si bisan kinsa nga gusto mo abel, pwede. Pero kung di ka mo abel, wala pwede mo. Nakuha na to. So, para na siya. Para sa imuha. Kung di ni mo kwaon, wagi mo. Samta na to. Si para. Hindi na para kayo nagsakay ka. 2 Corinthians 5:15, and He died for all. Namatay siya para sa tanan. That those who live might no longer live for themselves. Aron si bisan kinsa nga mabuhi, dili na mabuhi aron sila kagul para mabuhi si kinsa nga mabuhi sa to pam niagi gapon nagkamatayon. Kita mga tao sa tinud lang maigsoon, mga patay pud ta, patay spiritually. So sa dihang si Jesus nagpakamatay para natong tanan, kita nga gibuhi, nabuhi,
dili na ta mabuhi para sa tong kaugalingon, but for him who for their sake died and was raised. Pero kundi tungod og alang niya nga nagpakamatay nato. 1 Timothy 2:6, who gave himself as ransom for all. Gihatag niya ang kaugalingon, isip, bayad, tubos para sa tanan, gyapon para sa tanan, dili nga na of all, ransom of all. Lahi ng of, no? May ransom of all, murag all na gina siya. May ransom for all, available para sa tanan. Di ba dili tanan? Kung na itong kalahian. Para sa tanan, pero dili tanan. Kaya nga dili man tanan, depende sa imo og muabel ka. Wala na siya. Which is the testimony given at the proper time. Hebrews 2:9, ingon po, but we see him for a little while was made lower than angels. Masubos-ubos gani gamay sa anghel, kay gihimo man siyang tao. Namely, Jesus crowned him with glory and honor because of the suffering death, so that by grace of God, he might taste death for everyone gihapon. Muagi siya kamatayon para sa matag usa. Para sa matag usa. He is the propitiation for our sins, and not for ours also, but for the sins of the world. Tanan di gihapon, dili lang di pati sa tao lang sala, pati tanan sala sa tibuok kalibutan mo to siya bayad. Gibayaran naman dito maigsoon, wala mo kabalong na bayaran na dito ani. Wa tagisuktian ba nga tanan nato utang na bayaran na. Pero pag ingon niya nga kuan, kani man gud nga text, tungon niya ba nga when I am lifted up from earth, will draw all people to myself. Ang original niya nga text, ang pinaka-original niya nga text, dili, wala siya kanang ingon pa, kaning word nga people. John 12:32, kung ikuha na to, i-rephrase siya, and when I am lifted up from earth, will draw all to myself. Ang original nga text, wala isumpay nga people. Tanan nga kung sa Greek niya word, wala gay people nakabutang. Gi-assume na lang ni nga nasi or people, we draw all. Masabtan na to ng anong draw all. Kaya kung mo i-draw all people, so consider tanan tao, luwas na gidiay. Luwas na. Sa guwakay kanang kuhan, wala ni mo, waka nito ang Jesus, luwas kay tanan naman. Pero ang original niya is draw all. All, wala gibutan niya o tao ba na oron sa basta kay tanan. So siya yang ginadraw. Moto katong gaina including sa tao katong gihisgutan gaina nga mga verses. Nagisgot to sa mga tao nga gibayran atong sala. Ingon pa draw gidrag niya gibira to take one for oneself siya nagkuha siya para sa iyang kaugalingon. Iyang gikuha gibira padung siyang kaugalingon. Dili lang tao unsa man gyapon. Kaya nga man niya, unsay mga butang anong nakakonect padung sa iya. Romans 11:36, ingon pa, for from him, kay gikan kaniya, and through him, pinaagi kaniya, unto him, og alang kaniya, are all things, mawang tanan butang, to him be glory forever. Ingon na, gikan sa iya ha, pinaagi kaniya, og paingon sa iya ha. Yet for there is one God, 1 Corinthians 8:6, the Father, from whom all things are, and for whom we exist, from whom all things, gikan kaniya ang tanan butang, o para kaniya kita nabuhi. And one Lord Jesus Christ, through whom all things, through, niya, ang Diyos nga Amahan, gikan sa iya from, tanan butang, gikan sa iya ha, o for whom we exist, kita nabuhi para sa iya kita nabuhi. Ug isa lang ka Ginoo mao si Jesus, pinaagi sa iya ang tanan butang, pinaagi sa iya tanan butang. O pinaagi sa iya kita nabuhi. Balikon ako. Sabto na to. From whom all things and for whom we exist, moto ang God the Father. Tanan butang naggikan sa Amahan o para ta sa iya. Gikan sa iya tanan butang para sa iya. Wa man labot na to murag ba? Gikan sa iya para sa iya. Pero si Jesus, Lord Jesus, pinagi sa iya tanan butang, naapil ta tanan butang pinagi sa iya. O kita pod nabuhi to, pinaagi ra pod sa iya. So sa to pa nakonekta sa Amahan, pinaagi ra niya ni Jesus. Mo to ato existence. Mo to yung pod siya 2 Corinthians 5:17 to 19. Ingon niya.
Yun sa pagbira ni Jesus paingon sa iya ang tanan niya tanan dili lang tao ang gingon. Therefore if anyone is in Christ, bisan kinsa nga naa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Oh, bisan pagdaan nimo kinabuhi, daan na to, bag-o na kang binuhat sa pagkakaron. The old has passed away, behold the new has come. May passed away, kuha na anhing, patay na. So ang daan nga ikaw, patay na to. Ayaw na to dumdumi itong daan ni mo kinabuhi. Kaya human na to, niagi na to. All this is from God. Kaning tanan, gikan sa Ginoo. Who through Christ reconciled us to Himself. Pinaagi kang Kristo, gipasiguli ta niya nga to siyang kaugalingon. O, gina niya. Kang kinsa nga kaugalingon sa Ginoo. Ang God the Father mismo. Ay ang gihimo, pinaagi kang Kristo, kahit tanan butang panghitabo, iya ning plano gyud iyang buhat ni sa Ginoo, Dios nga Amahan. Ang bidaan ni gyud sa tinuod lang, ang Dios nga Amahan, di man makita ang iyang panglihok na pinaagi kang Kristo. Diha ikaw nga naa kang Kristo, bag-o na kang binuhat kay ngano? Kay ingon man niya na pinaagi kang Kristo na hibalik ta, na sumbalik na pasig-uli ta sa iyaha sa Ginoo. And gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself. Inaniday na itabo. Pinaagi kang Kristo, ang Ginoo, na pasig-uli mismo sa kalibutan. Kaya nani maguna itabo, maigso na, inani sa una. So wala pa si Jesus na matay sa cross. Layo kayong Ginoo. Ganong layo man ang Ginoo. Dili tanan makasampit sa Ginoo kay ngano man na may pare nga mo pataliwala. Kung mangayo kag pasaylo, moagi gid kag pare, magdala kag halad dito, ang pare mo imuhalad dito in behalf sa imuha. Dili ikaw makigistorya sa Ginoo kay naay gi-appoint nga makigistorya sa Ginoo. Ug naapoy gi-appoint sa Ginoo nga iyang istoryahan, i-channel na. Mabitong nang naay mga propeta sa una, kay propeta ray ingnan ba? Ingnan na sila nga kuan, di sila magpabadlong. O mo ta propeta po mingon. Ingon ang Ginoo mao ni. O mo na trabaho sa propeta. Dili ang Ginoo direkta makigkuan sa kay ngano man ang tao na himulag sa Ginoo, ang kalibutan na himulag sa Ginoo tungod sa sala. Mabito tong sa una ingon pa, pagampo ni Daniel pila ka bulan dugay ni abot kay ngano man nag-away pa ang anghel ug ang kuan ang panalangin dugay ni abot. Isis karon mao ra gyapon Ginoo na sa uban ngayon grabe nga kuan prayer warrior gyud kay para matubag gyud sa Ginoo dugay ang tubag sa Ginoo kay nasangit dagay dili na inana sa una ra to kay sa naitabo ang pagkahimulag nato sa Ginoo sa una napasiguli ta tungod kang Kristo. Draw all to myself God. Ingon sa gidraw niya tanan nahimong kuan nato ba kanang connection sa Ginoo Dios nga Amahan si Jesus gyud wa gyud lain. Nahimo na tong koneksyon, tanan butang kalibutan, sala sa kalibutan, napasaylo, sala nimo, sala nako, sala na tong tanan. Humana, bayad na. Ay mo pagbayad sa utang, nabayaran na. Pero kung utang yung kwarta, bayari. Wala pa yung kwarta gingon dere. Kinabuhi na ng gingon nga utang. O yun pa, not counting their trespasses against them. Wala gihap sa Ginoo unsay atong kalapasan sa iya hantod karon. Yun pa, kitang tanan natay mga sipyat. Gamay dako natay mga sipyat, pero wala gihap sa Ginoo. May magtao kay mo ihap, ikaw dagko kay sana og gahapon ba niaging adlaw katupay niaging bulan ihapon as tao. Pero Ginoo wala na. Ginalimtan na. Kay kung kwintahon na wagit na di ta kabayad. And entrusting us the message of reconciliation. Gusto gid sa Ginoo siya gyud nang ngitag paagi mga reconcile ang mabalik sa iya ang tanan. In Him, diya kang Kristo, Ephesians 1:7-10, we have redemption na kwanta, na lukat, na pasiguli ta, na balik ta sa iya ha, pinaagi sa iyang dugo, the forgiveness of our trespasses, kapasayloanan sa tumasala, sumala sa iyang kadako, kay sa iyang grasya, which He lavish gani, nanubra, sobra gid kayo ang grasya sa Ginoo, grabe na nga gugma.
nga gihatag sa tuwa in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will. Napahibalo, napadayag sa tuwa kanitanan sa una mga misteryo ni siya mga butang di ni masabtan karon nahimo natong nasabtan nani din kuan sa Ginoo according to His purpose which He set forth in Christ as planned for the fullness of time to unite all things in Him, things in heaven and things on earth, to unite all things in Him, aron mahiusa ang tanan butang sa langit o sa yuta. Sa una, mampo ta, may taamahan na mo, tuwas mga langit. Layo kay na siya. Dili pa ita sure, madungog ba? Kay basin pagampo na to, musangit sa kisame, musangit sa atop, mapalid sa hangin. Wala, di na madungog sa Ginoo. Manang uban, grabe yung pinitensya, grabe yung hilak-hilakan, puasahan, grabe yung nga kuan, dili na tulugan, bilar-bilaran. So, yun, haguan yun para lang madungog. Grabe nga paghago. Pero kung sa Ginoo, gi-unite na niya ang tanan butang, langit o ang yuta, gihiusa. Diri pa lang dan sa yuta, ma-experience na nimo, mabati na nimo ang kanang gugma sa Ginoo nga perting layo sa una. Gaminta nga, mana mo nas langit, umabot ka namo ang imong gingharian, umabot ka namo, layo kay na, kay umabot, murabag, umabot ba yun, o di, kanus-ama na. Human naman niya, gipanaog niya yung harian. Ama ng Ginoo naghari, nasi mong kasing-kasing. Anak po yung Ginoo, nasi mong kasing-kasing. Magampo ka, wala, igon lang ka mundungo, imong baba, dola si mundughan, oy. No. Hindi na, lisod pagitao ng Ginoo. Sa una, lisod kayo, kay mangguan pa ka, inani mo itong mga labawang pare. Naay pare, napagilabawang pare. Wato'y labot ang bantay pare. O, naghagag at kuan ba, naghagag agihan. Kung nga ang panalangin usahay, dugay mabot kay natigbasan. Ang panalangin mga igsoon sa imuha direkta na. Kuha na channel. Kay tanan butang kuha na isa na siya kang Kristo. Kay ingon pa niya sa verse 20 na, when He raised Him from the dead, sa diyang gibayaw siya gikan sa minatay, seated Him at His right hand in the heavenly places. Naglingkod siya sa tuong bahin siya kamot dito sa kalangitan. Far above all, labaw sa tanan, layo ra gid kayo, layo far good above, labaw pa gid kayo sa tanan mga pamalaod, rule and authority and power and dominion. Grabe no, labaw pa sa mga kasuguan, labaw pa sa tanan mga otoridad, gahom o pagdumala. O yun pa, above every name that is named, labaw pa sa tanan pangalan nga gipanganlan mo, bitaw na ingon nga unsay sakit nimo, nga cancer lagi o murag di na ginamayo, ingon pa ang doktor. Pero kana nga cancer, kinsa na cancer? Di po na kan ma'am. Ang cancer may nga iwa na gini tambal, pero ang tao lagi mo ingon. Pero mo na unsay pangalan? Breast cancer. Breast cancer. Napa may mas labaw na pangalan ni Jesus, mas labaw pa nga cancer. Minta nga cancer, bisan unsa nga cancer inyo na ibalaan. Kay naapay above every name that is named. Bisan pa imong pangalan nga daot. Labaw pa ang pangalan sa Ginoo na mutabon sa imuha. Far above all. Layo ra kayo. Not only in this age but also in the one to come. Dili lang yung katong panahon na hantod na siya sa hangtod. Grabe ka taas mo, dako kay nga kon sa Ginoo. Grabe ka gamhanan ng Ginoo ba. He put all things under His feet and give Him as the head over all to the church. Ngari ha? Gibutang niya tanan butang. Ilawom sa iyahang tiil. Atong banana rin. And gave Him as head over all things to the church. Grabe ang simbahan biha, grabe ka beneficiary kay ba kay ngano man, which is His body. Kaya ang church day iyang lawas, the fullness of Him who fills all in all. Ang kinatibukan sa pagkaginoo. Grabe nga gamhanan nga Ginoo nga kanang grabe gyud ang iyang pagkasiya naasa imuha who fills all in all. Tanan way mga blanco sa imong kinabuhi. Way blanco dire sa kalibutan kundi gipuno na tanan sa Ginoo. Nani no, grabe ka kuan ba? Amazing kay nga Ginoo. Kay ngano? Sa una ang pare katong musod na sa Holy of Holies, maghatag og halad gani sa atubangan sa Ginoo once a year.
Pag siya gani mismo wala siya nakapasaylo sin sala tanan nga kuan, kung dili siya angayan makigatubang sa Ginoo sa diya mo kunsad ang presensya espiritu sa Ginoo, mamatay siya kay balaan man ang Ginoo. Nya ikaw nga tao makasasala. Pero nganong karon ang pangutana, nganong nagpuyo man ang Ginoo sulod sa kasing-kasing nga wa man ka namatay. Ginood man ako gibati. Wala na nagbase sa pagbati maigsoon, nagbase na sa kamatuoran. Dili na ingon gusto na bation nga mo kuan wa man ako nabati nga ni sulod ang Ginoo sa kinabuhi sa kasing-kasing wa man ako nabati. Dili lagi na pagbati maigsoon. Nagbase na sa kamatuoran nga imong naibalan ang Ginoo naade sa akong kasing-kasing nagpuyo sa diyang nituo ko kang Kristo. Sumo na siya kay ang naitabo man gud sa una ang pare nga kanang ingon pa wala na ay pasaylo, wala siya naka kuan og dugo sa mananap. Mga ipasaylo kasi naugasan og dugo, mamatay siya kay dili siya balaan. Karon ikaw nga gikonsaran sa Ginoo wa ka namatay kay ngano masubra pa to sa dugo sa mananap ang giula para sa imuha si Jesus. Mo na pasiguli sa imuha og sa imong amahan, atong amahan. Nga sa una kani naa pa sa mga langit. Karon na si mong kasing-kasing uban nimo nagpuyo sa imuha kinatibuk-an sa iyang pagkasiya naa sa imuha. Kay si Jesus iyon pa, He is the image of invisible God, Colossians 1:15 padung ni 23. Siya ang imahe sa Ginoo nga dili makita. Grabe na nga gugma no. Tungod sa kalayo sa Ginoo sa tao, ang connection gipanaog niya ang anak si Jesus. Ang channel sa una sa kuan, ang connection nato sa Ginoo, ang connection sa mga Hudiyo ngadto sa Ginoo, ngadto ra gid kan Jesus na mao ra gid na diha ra gid nagapagi, naghimog milagro si Jesus, mao tong paabot sa Ginoo ba unsay kaayuhan, unsay gugma, unsay katong mga tawo nga mga sinalikway giduol ni Jesus, gisalikway sa reliyon nga batuhon na kay makasala. Pero gikuan gidupan ni Jesus tanan nga gipanghimo ni Jesus mao toy kuan buhat to sa amahan. Gipakita ni Jesus unsay trabaho sa amahan, siya ay nagrepresent sa ingon pa amahan. Ang mga tao agi connection sa Ginoo gawas sa kan Jesus. Same sa pagkakaroon ingon pa, for by him all things were created, pinaagi niya tanan butang nahimo nimugso diha sa langit diri sa kalibutan makita o dili makita, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. Tanan butang gihimo pinagi kaniya og alang kaniya. He is before all things, wala pa nahimugso ang tanan, naa na siya. In him all things hold together. Diya kaniya tanan butang na nahiusa. Muna maigsoon, grabe na siya nga assurance sa tuano, ang langit lagi og yuta, dili na layo ang langit sa anang yuta. Dool lagi kayo, dool lagi masampit gyud nimo ang imong amahan. Naasim kasing ang true and he is the head of the body, the church. Siya ang ulo sa lawas kita. Church gani gisgot ang tao na, dili na siya building. Mga katawhan lawas na ni Kristo. Buhi na siya maigsoon. Kay buhi man si Kristo. Ingon pa, he is the beginning, siya ang sinugdanan, the firstborn from the dead. Siya ang pinakauna nga ingon pagikan sa mga minatay ug tanan butang mahimong mailhan. For in him all the fullness of God was pleased to dwell. Diha kaniya ang kinatibuk-an sa Ginoo. Malipayon ingon pa, pleased to dwell ni puyo. And through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven. Pinagi kaniya, gi-reconcile niya tanan butang diri sa kalibutan or diha sa langit, making peace by the blood of his cross. So mao gid ito importante, ang dugo ra gid niya mao dito nag-connect sa langit og sa yuta. And you og ikaw once were alienated nga nahimulag ug ingon pa gikapahimungtan diha sa hunahuna sa Ginoo, sa imong hunahuna pod naghimo og di maayo, has now reconciled in his body of flesh by his death. Na-reconcile ka balik sa kang Jesus, na-reconcile ka sa Ginoo pinagi sa iyang lawas. Ingon pa dayon ha, in order to present you holy, aron ikaw mahimo nga balaan og dili sa lawayon. Inani ang pagkabalaan di mahigsoon, dili na imo nga buhat nga maningkamot ko nga mabalaan binutan, dili nahimo kang balaan kay si Jesus mismo naa sa imo gi-reconcile ka sa iya. Kay si Jesus balaan, mo nang ikaw nahimo pong balaan. Sama sa itong isgutan kanina nga tubag ni Einstein ngadto sa kuan, ingon pa nga umano ang dautan wala gina nag-exist.
wala lang na pagkamatarong, wala lang na nasinati sa gugma sa Ginoo, himulag sa Ginoo mo na siya ang dautan. So same ani nga kuan na itabo gipresenta nga isip holy. If indeed you continue in faith, kung magpuyo ta diha sa pagtuo, tanan ganing butang nagkuan gini siya sa pagtuo, nagsukad sa pagtuo. So inani Megson, at pagingon ni Jesus nga, I will draw all, dili all people lang ang gingon, all, tanan butang sa kalibutan, tanan butang sa langit, mo nang ingon nga dili na lisod ang mga kaayuhan, na ang kaayuhan, ngayon kag blessing, na ang blessing. Kaya gi-connect man niya ang kuan, yun pa, kung asa siya, tuwasab ta. Ngunit na nga mingon nga dag-ako kung asa kumadto kay naanak ka nag-uban sa iya ha. Ngunit na tanga mingon nga hangyo na tong Ginoo nga uban ako. Dili kay naanak ka sa iya kung asa siya tuwasab ka. Kaya ngano, kung asa siya naglingkod tos tumbayin sa man tuwapog ka naglingkod. Tanan butang nga iyang gitumban. Tumbanan ra pud na nimo. Murag lisod kay kanon ning sonon, murag lisod. Kung tinuod ba na siya? Klaro ba na siya nga kanang kuan ba nato? Kanang murag lisod kay usapon ba, lisod kay kanang kanon ba dili ma-explain siya sa tinawhanon nga eksplanasyon. Imong tawo man gud ako na bati. Balik ko na to, wala gid nagbase sa pagbati. Nagbase na siya sa kamatuoran nga ikaw nahiusa na kang Kristo. Kung siya ang ulo, ikaw ang lawas, di man po na pwede mahimulag ang ulo sa lawas. Kano sa makakita ang ulo naglakaw, yung lawas na bilin. Kung asa ang ulo, tuwa po ang lawas nagsunod. Dili din nagsunod, nag-uban. Kaya kung nagsunod, lain ka nagunang ulo, naglakaw, tuwa ang lawas nagsunod. Pero katis po mong kuhan, naglakaw ng way ulo. Lain po na siya nga istorya. Pero marites. Ang ulo og lawas nag-uban na. Ang ulo si Kristo, ang lawas kita nga simbahan lawas. Kung unsay kanang gipanag-iyahan sa ulo, apel gyud ang lawas. Kung mayon ang ulo nga maligo ko, makaligo gid ka. Kung mayon ang ulo mulakaw ko, makalakaw gid ka. Di ba? Di man magbuot-buot, magbulag sa ang lawas ug ang ulo. Mo na ang assurance nga gihatag sa to sa ang connection nga gibalik sa Ginoo sa to, gi-restore sa Ginoo ang tanan ang say nahitabo sa langit mahitabo diri yung pang as it is in heaven, di ba? Yung pa as it is in heaven karaan pa nga pagampo nato sa amahan namo, di ba? Matuman imong pagbuot sa langit, maingon diri sa yuta. Ang say mahitabo sa langit, maingon diri sa yuta. Pero karon ang langit ug yuta nahiusa diha kang Kristo. Sa plano niya sa imong kinabuhi, amo na siya, nindot nga plano. Mahiusa ka kang Kristo, mo na yung plano. Dili na ingon nga, tanan plano sa Ginoo, siya rin ang plano-plano, ikaw ay labot. Pwede ka magplano sa imong kagalingon, sa imong plano, sa imong kinabuhi, mo nga. Kaya naguban man ang Ginoo nimo. Dili na tinod maigsoon nga, ang kanta nagingon ba nga, God is watching us from a distance. Diba? God is watching us from a distance. So, layo kayo, distansya. Dili nang ginawa na ang Ginoo nagtanaw. Wala ang Ginoo nagtanaw, ang Ginoo naguban nimo, nagpuyo sa imo. Muna ang tinuod. Ay ito nga hadlok ko kay ang Ginoo nagtanaw. Dili na nagtanaw ang Ginoo, kay ang Ginoo naguban sa imo ha. Kung sa imong plano nga, Lord mo na yung plano, mo na yung tinguha sa mong kinabuhi, ay sulti lang sa Ginoo. Isulti lang. Dili man ingon niya, basin kabubuton ba nimo Lord? Ay sasa pa. Unsay kabubuton sa Ginoo? Mahiusa ka kang Kristo. Mo ginayang kabubuton. Unsay mga mayong plano nimo, himuha kay mo na plano po na kuan na sa Ginoo, iya nang kuan kanang gasa na sa imo kanang basta kung unsay imong plano uban ko, ana ba? Siya nagkuyog nimo. Mo na ang tinuod maigsoon. Kanang nakay plano sa kinabuhi, himuha. Di ba? Dili na ingon nga kanang kuan kanang basin mapalpak ni kay dinhi plano sa Ginoo. Siya dili plano sa Ginoo. Imo man ang plano. Gitagaan ka kaalam sa Ginoo para magplano sa imong gusto. Kuan ato. Pagplano mo sa inyo plano sa kinabuhi. Kung gusto ka mulambo hala, pagplano nga mulambo ka. Kay kuan man sa Ginoo tanan imong steps ordered na siya sa Ginoo. Kinamang ka kang Kristo, naglakaw ka diha sa kahayag. Ingon pa Jesus, paglakaw mo samtang naapang kahayag, ingon siya naapang kahayag sa iyang panahon nga
wala pa sa gibayaw sa langit. Karon kay nag-uban na siya ang kahayag na nimo, ikaw naa sa kahayag mismo. Paglakaw naa si Kristo nag-uban nimo. Tanan nga plano sim kinabuhi himua, uban ang kalipay nga ang Ginoo nag-uban di ay. Mo na ang minta nga himaya kasi may himaya mo gina sa Ginoo naman ka nag-uban ing pa nga sa Ginoo ra gid tanan tinuod man na sa Ginoo tanan himaya pero ang tanan himaya po yung gihatag sa imo gi-share sa imo ha. Di ka kaganahan na himaya ingon pa ang Ginoo nga himayaon ang ngalan sa Ginoo himaya na nako himayaon pag Ginoo pag-usab ingon ang Ginoo para asa pa man nga himaya para pasikat ang Ginoo dili eh. Kanang nga himaya iya pag yung gi-share sa imo ha. Himaya og dungog sa Ginoo gihatag pag yun sa imo ha. Asa ka na. Grabe nga pribilehiyo no. Grabe nga koneksyon nato sa Ginoo. Nakita nato sa kadako ang Ginoo nga nasa imo ha. Di mo ma-appreciate ang sa kinabuhi. Di ba ka nindot no? Nindot kay nga kon mo ra bag makaawa sa imong problema bang yun na una. Maka-encourage man ang pulong sa Ginoo, di man ingon nga makapalayo sa imo sa Ginoo. Gi-remind lang kay igsoon nga Ginoo naguban gid sa imo ha. Gi-remind lang ka nga Ginoo nahigugma sa imo. Gi-remind ka nga nahiusa na ka kang Kristo. Gi-remind ka nga isa na ang langit ug ang yuta. Tanan gusto nimo nga kuan sa imong kinabuhi nga mga nindot nga mga butang. Kuan na sa Ginoo. Kaya nga naman, sinitabo din sa ila. Ito ang sumpay atong sa pagkuhan sa iya, pagbayaw, katong insay nga bayawon ko. Although, daghan siya mga science gihimo sa ila, pero wagid sila mito. So, inani ra di may so ang keyword para sa to connection nato sa Ginoo, pagtuo ra gyud. Ano, lisod man natuhuan no, kung dili nato mabati. Diba? Di man ko na ako feel nga napagid ang Ginoo. Naguban magid ang Ginoo. Murag feeling man ako ano, lisod kay mo to no kay wa man mo na feel. Diba? Kung mabasi ka sa pagbati, lisod kay ito. Sila gani nga nakakita na si Kuan, lisod pa kay silang to no. Kita sila sa Ros na naglakaw-lakaw sila nga tubangan. Di pa kay sila mo to. Pero siya ingon ni Jesus, sa diyang ibayaw ko, makabalor mo nga, ako di mo siya ako. Sa diyang ibayaw ko sa kalibutan, sa diyang ibayaw siya, nag-glorified siya. Mo nang masabta na to nga ina, tinuod di ay. Kay gibayaw na si Jesus. Bisan pa sa imong kinabuhi na, yung pa, sa John 12:40, He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their heart, and turn and I would heal them. Hantod nga dili sila, ngayon pa, dili nga mo tanaw silang mga panlantaw laki yung mga blinded sa Ginoo gipagay lang kasi nga kuan ang sa mga Ginoo connection sa last Sunday mga mga I will harden whom I will harden, I will have mercy whom I will have mercy. Maluoy ko sa gusto ng kaluyan, ang paghahiyon ang gusto paghahiyon. Dili po dai nana Ginoo kay nganong nigahi man din sila kay ila man ang pagpili nga di gid sila moto. Di ka moto, wa gid ka layo gid ka sa Ginoo, magahi gid ka. Di man na mamugos ang Ginoo God. Kung di gid ka moto, wala problema. Ay lang to. The more ka nga musupak, the more ka nga magkagahi. Tanawan ko ng tao nga musupak sa grasya. Di ba gahi kay di nakasabot og grasya. Di kasabot sa grasya kay ngano, gahi naman siya. Siya rin nagpagahi siyang kagalingon. Gadi mo to. Sa iman yung mga tawhan na nga panahon, dili mo to sa saygan, nakita na sa mga signos. Pero salamat rapod nga sila nito kay nakabaton ta og kuan, nakaambit ta ning mga butang. Wala siya maigsoon. Mga butang nga gi-remind sa ato sa Ginoo, malagi to balikon ako. Kitang tanan nahiusa kang Kristo, tanan butang sa langit, tanan butang sa yuta, nahiusa diha kang Kristo. Mo nang connection nato, mo bitaw tong katong sa Holy of Holies. Kanong gigisi sa Ginoo ang tabil, gikan sa langit padung sa yuta, gikan sa ibabaw padung sa ubos, ang kortina nga nagseparate sa tao sa Ginoo para ang tao na i-access diya sa Ginoo. Nga sa una katong nga tabil, sa diyang naapa ang makasuod lang ang pari, labaw pagid nga pari. Pero dili basta-basta nga makasuod, suod ka nga naang kahadlok, walay kalipay kay basin mamatay ko. Nana. Pero karon makasulod ka gawa sa dahil ka mabati nimo ang presensya sa Ginoo, mabati nimo madawat nimo ang panalangin sa Ginoo nga walay kahadlok way pagpanuko kay ngano man
unsa may makahatag kahadlok sa tao kung siya naay kanang sala nga giuna-una. Ang issue sa sala gisulbad na siya may igsoon tungod sa grasya sa Ginoo. Mana balikon na ako ang uban makadung magingon nga wali na grasya, moingon din pagpakasala. Mga bungol siguro sila kay siguro grasya tong gingon ang sala mo ikuan dili na siya pwede iuban ang grasya ug sala. Kay ngano man natabunan man ang sala sa grasya. Grasya sa Ginoo, gugma sa Ginoo ba? Mas labaw gina siya perminti di na mo labaw ang sala. Mo nang ingon pa nga sa una silang tagampo nga pasayloa mo mga sala, pasayloa sige ra kag pangay pasaylo, sige pasaylo. Pasabot na import man ang kuan, sige kag pangay pasaylo. Imuha man na kuan kunuhay pag makay nakagpasaylo sa Ginoo, kanan din kapiling din nimo okay na. Pero ang tinuod maigsoon, wa pa ka pangay pasaylo, gipasaylo na ka, bayad na ka. Human na, gibayaran na. Unsay mahimuon nimo? Gawatan ka pasayloan sa Ginoo. Wala di na ka maghudwa-duha ba nga pasayloon ka ko sa Ginoo. Sigag nangay kang pasaylo, dili ka sure gi pasaylo ka. Mo na sira ka pangay pasaylo. Kuha na to. Mo nang balik-balik ang tao si pangay sorry sa Ginoo, silang pangay pasaylo kay wa man siya kabalo na pasaylo ba siya uwa, ba siya nadugangan na pud ang sala. Pero sa dihang nakabalo ka, gipasaylo ka sa Ginoo, puro ra ka pasalamat. Salamat Lord sa kapasayloan. Salamat nga nakoy kanang higayon nga mahiusa kang Kristo, makapangayo sa imo tanan bisan unsa. Mo na siya. So inaot maigsoon no kanang nadasig mo sa pulong sa Ginoo.